A day in my life dito sa Canada at ngayon samahan niyo akong bumiyahe galing sa Toronto papunta sa puso mo. Ay sorry, mali. Montreal pala. Pasensyahan nyo na dahil sabog na naman siya. Nag-over na nga tayo papunta sa bus stop ng Scarborough. Sobrang aga ko nga gumising ngayon. Alas 5 ng madaling araw pa lang ay dilat na ang aking mga malaking mata. Kaya nagtambay muna tayo dito sa pinakamalapit na Tim Hortons. Itong megabus nga pala ang sasakyan natin at nandito nga tayo sa second floor pumwesto. Halos 7 hours pala ang biyahe natin galing sa Toronto papunta sa Montreal. Naka-avail nga pala tayo ng promo kaya ang pamasahe na binayad natin dito sa bus ay $1 lang. So $1 papunta at $1 naman pabalik. Noong January pa pala ako nag-avail ng promo na to kaya medyo matagal talaga ang hinintay natin. At ang laking tulong nga nitong iced coffee natin, ito ay isang gamot para lumala ang aking ubo at sipon. At ito nga ako ngayon papunta sa washroom dahil sa sobrang effective ng iced coffee, halos hindi na ako makahinga dahil sa aking ubo at sipon. At ipapakita ko na lang din sa inyo kung ano ang itsura ng washroom sa loob ng bus dito. Pag open mo nga ng pinto, makikita mo agad kung gaano siya kaliit. Wala ngang lababo pero meron namang hand sanitizer at tissue. At atin-atin lang to ha, nalock nga ako ng 10 minutes sa loob ng washroom na to. Hindi ko nga nilock itong door dahil hindi naman ako magwa-washroom. Tapos nung lalabas na sana ako ay hindi ko na ma-open. Medyo nagpanik na nga ako sa isip ko pero hindi pa rin ako humingi ng tulong. Kaya dinidiscover ko na lang at ina-analyze ko na lang yung pinto kung ano yung problema niya. Tapos yun, after 10 minutes ay nabuksan ko din. Dahil yun pala, sira yung pinto so kailangan mong ilabas lahat ng tinatago mo na lakas para mabuksan siya. Pero grabe na yung kaba ko dun ha. At ito nga pala ang terminal ng Kingston at nag-stop ang bus dito ng mga 30 minutes. Kaya while waiting ay bumili muna tayo ng pagkain. At excited na nga akong gamitin itong 5 French words na mini-memorize ko sa loob ng 5 buwan. At nandito na nga tayo sa Montreal at alam nyo ba sa loob ng 7 hours na biyahe ay hindi ako nakatulog. Wala kasing nagchichismisan sa tabi ko kaya walang bedtime story.